Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fasalamu ala man ittaba'al huda. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanyang panguling propeta na si Propeta Muhammad, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumatak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Mga kababayan, inshallah subhanahu wa ta'ala, hihiram lang po kami ng kaunting oras lang, na para mapakinggan po natin yung ilan sa katuruan ng pananampalatayang Islam, inshallah. Nang sa ganun, ay magkaroon tayo ng pagkakaunawaan sa bawat isa sa pagitan ng Kristiyano at Muslim. Kami po yung inyong mga kapatid na mga nag-aaral sa Qasim University ng Islamic Studies and Islamic Law. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ay gusto lang namin iparating sa inyo kung ano yung katuruan ng Islam. Nang sa ganun, pag uwi natin dun sa lugar natin, hindi negative yung paningin natin sa mga Muslim, inshallah subhanahu wa ta'ala. At unang-una sa lahat, mga mahal na kapatid, gusto kong iparating kung ano nga ba talaga yung relihiyong Islam. Ang relihiyong Islam, mga mahal na kapatid, maaring ito ay negative ang ating tingin nung tayo ay nandoon sa Pilipinas. Maaring tinitingnan natin na ang Islam ay relihiyon ng mga masasamang tao. Hindi po natin may pagkakaila. Kasi kahit kami ay mga dating Kristiyano din na nagsipag-Muslim, iba't ibang relihiyon. Yung iba sa amin, mga may posisyon, pastor, pare, na nagsipag-Muslim, alhamdulillah, na ngayon ay nagabayan sa Islam. At hindi may pagkakaila na dati, ang tingin namin sa mga Muslim, sa Islam, ay relihiyon ng mga masasamang tao. Pero, nung pinag-aralan namin ng Islam, ay nakita namin na ito pala ay relihiyon ng kapayapaan. Sapagkat yun po yung kahulugan ng Islam. Ang Islam po ay galing sa yung root word na Arabic, na salam, nang ibig sabihin ay kapayapaan. Ibig sabihin, ang relihiyong Islam po ay nagtuturo po ng kapayapaan. Kaya nga, every time na ang mga Muslim ay magkikita-kita, nagbabatian sila ng Assalamu alaikum, na ang ibig sabihin ay sumainyo nawa ang kapayapaan. Peace be with you. Ibig sabihin, kung kapayapaan, walang gulo. Diba? Kung kapayapaan, walang gulo. Yun po yung ibig sabihin ng relihiyong Islam. At ang relihiyong Islam po, ito po ang relihiyon na ibinigay ng nag-iisang dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi lahat tayo, mga mahal na kapatid, kailangan natin ng relihiyon sa ating buhay. Kailangan natin ng Diyos. Sapagkat kung wala tayong Diyos na sinasamba, maraming mga tao na wala silang Diyos na kinikilala, wala silang relihiyon, na kapag nagkaroon ng malaking problema ay nagpapatiwakal. Tinatapos nila ang kanilang mga buhay. Pero dahil meron tayong Diyos at alam natin na ang Diyos na ito na ating sinasamba ay nagbibigay sa atin ng mga pagsubok, nagbibigay sa atin ng kabutihan, nagbibigay sa atin ng biyaya, kaya tayo ay panatag. Ang relihiyon, mga mahal na kapatid, payo, kung tayo ay magrelihiyon, kailangan tiyak tayo na ang relihiyon na ating pipiliin o aaniban ay relihiyon po na ito po ay ibinigay ng Diyos. At sino nga ba talaga? O ano nga ba talaga ang relihiyon na ibinigay ng Diyos? Kasi lahat naman ng relihiyon nagsasabi na sila ay relihiyon na galing sa Diyos. Pero anong patunay? Kasi kailangan may ebidensya. Hindi pwede na nagsasalita lang tayo dito na wala tayong patunay. Ngayon, sabi ng dakilang tagapaglikha, kung sa Quran tayo base, sabi ng dakilang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. At sa araw na ito, sabi niya, ay ginawa kong ganap ang inyong relihiyon at nilubos ko ang aking biyaya sa inyo at nalulugod ako na Islam ang inyong relihiyon. Ibig sabihin ng Islam, ito po ay pagsunod, pagsuko at pagtalima sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Actually, ang Islam is hindi lang po siya basta relihiyon. Ito po ay higit pa sa relihiyon. Ito po ay din. Na ang ibig sabihin ng din, kumpletong pamamaraan ng pamumuhay ng tao kung papaano ginugusto ng Diyos na ikaw ay mabuhay dito sa mundo. Ang Islam po ay kumpletong katuruan. Na kahit po yung pagising mo sa umaga, may pamamaraan po sa Islam. Kahit po yung pagpasok sa palikuran, may pamamaraan sa Islam. Kahit yung paglabas, kahit yung paggising, pagtulog, pagkain, pagsuot ng tsinelas. Actually, ganun kakumpleto yung Islam. Kahit yung napakaliit lang na bagay ay pinasok po ng Islam. Kasi yun po yung tinatawag na din. Ibig sabihin, kumpletong pamamaraan ng buhay ng tao kung paano tayo mamumuhay dito sa
mundo, mga mahal na kapatid. Yun po yung ibig sabihin ng Islam. Gaya ng sinabi natin, kailangan may patunay. Ngayon, anong patunay? Binanggit ng Allah yung Islam. At sa kahit anong babasahin o sa kahit anong kasulatan, aklat ng relihiyon, ay wala tayong mababasa na ang relihiyon mismo na kanilang pinangahawakan nila yung kasulatan na yun, ay nakasulat doon mismo na ibinigay ng Diyos ang kanilang relihiyon, maliban na lamang na sa Islam. Inna ad-dina 'indallah al-Islam. Katotohanan ang relihiyon sa paningin ng Allah ay Islam. Ibig sabihin, pagsunod, pagsuko at pagtalima. Kasi ang mga propeta, sila po ay sumunod, sumuko at tumalima. Ngayon, kung gagamit tayo ng common sense, titingnan natin yung mga propeta kung paano sila namuhay dito sa mundo. Halimbawa, si Abraham, si Moises, si Aaron, si Jesus Christ, si Propeta Muhammad, paano sila namuhay dito sa mundo? Para malaman natin, mai-compare natin kung ano ba yung relihiyon na isinasabuhay nila. Halimbawa, hindi na tayo magpapalayo, doon tayo kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, mga mahal na kapatid, kapag siya ay nagdarasal, paano po siya magdasal? Sa Biblia nabanggit, Mateo 26:39, Matthew 26:39, nung pagkalayo ng kaunti, siya ay nagpatira pa at nanalangin. Nagpatira pa, meaning, nagprostrate, idinikit niya ang kanyang noo sa lupa. Kumbaga, minsan yung mga kapatid nating mga Kristiyano, sinasabi yung mga Muslim daw, nagtuwad-tuwad. Di ba? Bakit yung mga Muslim pag nagdarasal nagtuwad-tuwad? Pero hindi natin alam na si Jesus Christ, even Jesus Christ, pag nagdarasal, nagtuwad-tuwad din. Ibig sabihin, ganun din siya magdasal at hindi po yun pagtuwad-tuwad. Ang tingnan po natin yung noo. Sapagkat yun po ay pagpapakumbaba sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Kapag tayo po ay nagmamataas, nagmamalaki, itinataas po natin ang ating mga noo, di po ba? Itinataas natin yung ating mga noo dahil sign nyo na ikaw ay nagmamataas at nagmamalaki. Pero sa nag-iisang dakilang tagapaglikha kay Allah, ibinababa natin ang ating mga noo dito sa pinakamababa bilang pagpapakumbaba sa Kanya. Yun po yung ibig sabihin nun. Si Jesus Christ, ginawa po niya yun. Ang mga propetang nauna sa Kanya, ginawa niya si Abraham, si Moises, si Aaron, si David, at lahat ng mga propeta. Ngayon, ano pa yung kung titingnan natin, mga mahal na kapatid, wala pong ibang relihiyon. Tingnan natin, sa buong mundo, ang gumagawa ng katulad ng pagdarasal ni Jesus Christ, maliban lang sa mga Muslim. Ibig sabihin, kung titingnan natin, yung gawain ng mga Muslim at gawain ni Jesus Christ, pareho. Ngayon, pangalawa, yung tinatawag na pagkilala sa nag-iisang Diyos sa tagapaglikha. Ito yung pinakauna dapat. Si Jesus Christ, siya po ay nagturo na meron siyang Diyos na sinasamba. Nagturo siya na meron siyang Diyos na sinasamba. Anong patunay? Sa Biblia, sinabi ni Jesus Christ, sa Marcos 12:29, ubayan ng Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ibig sabihin, mismo si Jesus Christ ay nagsabi na meron siyang kinikilalang Diyos. Natin ay isang Diyos na Panginoon. Ngayon, binanggit niya sa Juan 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na makilala kanila na nag-iisang Diyos na tunay at iyong isinugo sa Jesucristo. Ibig sabihin, nangangahulugan na merong nag-iisang Diyos na tunay. At ano daw po si Jesucristo? Isinugo. Juan 17:3. Ito po ay binanggit sa John 17:3. Ibig sabihin, meron tayong patunay na si Jesus Christ ay merong kinikilalang nag-iisang Diyos. At ganun din, nabanggit, nung si Jesus Christ ay ipinako sa krus, bagamat kaming mga Muslim ay hindi naniniwala na siya ay ipinako sapagkat siya ay iniligtas ng Diyos ayon sa paniniwalang Islam. Pero nabanggit sa Biblia, nung siya ay pinako sa Diyos, tinawag niya mismo ang pangalan ng kanyang Diyos, Allah, Allah. Sa ibang salin, Eli, Eli. Sa ibang salin, Elo, Elo, o Eloy, Eloy. Ibig sabihin, mismong si Jesus Christ, Allah yung tawag niya sa Diyos. Allah yung tawag niya sa Diyos. Nang ibig sabihin, nag-iisang Diyos na tagapaglikha. At bakit Allah? Kasi yung Allah, siya mismo yung nagbigay ng pangalan niyang Allah. Sabi ng Allah sa Quran, Innani anallah, katotohanan ako si Allah. Siya mismo yung nagbigay at hindi po namin yun pinili na pangalan, kundi siya mismo yung nagbigay at pumili ng kanyang pangalan, mismo ang Diyos na tagapaglikha. Ngayon, pangatlo, mga mahal na kapatid, yung pagpapatubo ng balbas. Ang mga Muslim, curious siguro tayo kung bakit ang mga Arabo, mga Muslim, nagpapatubo ng balbas, sapagkat ginagaya po namin ang mga propeta. Ginagaya namin, tingnan nyo, kahit sa ang picture o kahit sa ang palabas, wala kayong makita na propeta na walang balbas. Si Moises may balbas. Pag tinanggal mo yung balbas, hindi na maganda tingnan yon. Si Jesus Christ, kahit sa mga picture, may balbas. Pag tinanggal mo yung balbas, hindi na si Jesus Christ yun. Iba na yung ano natin, subukan nyo, tanggalin nyo yung balbas sa picture.
Hindi si Jesus Christ yan. Masasabi natin kasi walang balbas. Ngayon, ginagaya namin ang mga propeta. Yun po kasi yung mga Muslim. Kaya sa pagdarasal, sa pamamaraan ng buhay, ginagaya ang propeta sapagkat ang mga propeta, sila po ang ibinigay na modelo natin para gayahin sa paggawa ng kabutihan. Kaya ginagaya namin ang mga propeta sa kanilang mga pamamaraan. At panghuli, mga mahal na tagapakinig, pasensya na kayo, ay yung tinatawag na pagsusuot ng hijab. Bakit yung mga kababaihan na Muslim magsusuot ng hijab at dito sa Saudi Arabia ay recommended na magsuot ng hijab yung mga kababaihan, magtakip ng kanilang mga aura. Dahil yun ay paggaya sa pinakadakilang babae na iginagalang namin sa Islam na si Virgin Mary. Si Virgin Mary po, isa po siya sa babae na kung saan ay iginagalang at itinaas ang kanyang antas dito sa mundo at lalong higit sa kabilang buhay. Na siya po ay nagsusuot ng hijab. Bakit nagsusuot ng hijab? Sapagkat yun po ay paggalang, yun po ay pangangalaga sa mga kababaihan. Itinatago nila ang kanilang ganda sa pamamagitan ng pagtatakip ng kanilang mga buhok sapagkat ito po ay pagpapahalaga sa kanila. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Pag meron kang pera, hindi kung saan-saan mo lang ilalagay yung pera mo. Kapag meron kang gold, hindi kung saan-saan mo lang ilalagay yung gold mo kasi nanakawin yan. Sa Islam, mas mahalaga pa sa gold ang mga kababaihan. Kaya't naman tinatakpan ito, kaya naman ito ay pinapangalagaan. Kahit sa Islam, hindi po pwede sa amin na mga kalalakihan na hindi namin kamag-anak, nahahawakan lang namin basta-basta at kakausapin lang namin ng basta-basta sapagkat mataas ang paggalang ng Islam sa mga kababaihan. Katulad halimbawa, merong isang kwento, tatapusin ko dito, na merong isang pari at isang imam, kung alam niyo yung imam, pari ng Muslim, na kinumpronta niya yung imam. Imam, bakit ganyan kayong mga Muslim? Hindi niyo binibigyan ng rights ang mga kababaihan na ilantad ang kanilang mga sarili. Sabi naman ng imam, Father, nasaan yung mga pera mo? May pera ka ba? Nasaan yung pera mo? Nandito sa wallet ko. Bakit nasa wallet? Hindi mo ilalagay dito sa kung saan-saan. Yung iba mong pera nasa bangko. Bakit nasa bangko? Ilagay mo dyan kung saan-saan. Sabi niya, nanakawin pag nanasaan ng iba. Ganon din ang kababaihan. Sila yung pinakamahalaga sa amin, pag-iinteresan, pag nanasaan ng, kung sino, ng ibang tao, kaya naman tinatakpan upang pangalagaan. Itinatago para pangalagaan at hindi para pagigpitan. Yun po yung bagamat tayo ay mayroong kanya-kanyang tinatawag na kalayaan, depende po sa atin yun kung ano yung gusto nating gawin. Hindi po tayo pinipigilan. Pero sa amin po, bilang mga Muslim ay pinapangalagaan namin ang kababaihan at yun po ang way namin na itinuro ng mga propeta, even si Virgin Mary na banggit natin, tinatakpan ng kanilang mga aura, ang kanilang mga katawan, nang sa ganun sila ay mapangalagaan mula sa mga masasamang mga kalalakihan. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ay hinihiling ko kay sa nag-iisang dakilang tagapaglikhang Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay gabayan niya tayo at ibilang niya tayo sa mga taong magtatagumpay dito sa mundo at lalong higit sa kabilang buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung meron po kayong katanungan about sa Islam, open po yung pagtatanong at meron po tayong mga pamphlets dito, mga babasahin patungkol sa Islam. Inshallah ito po ay libre at ipinamimigay po natin. Inshallah kuha lang po kayo dito sa may counter inshallah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang gabi sa inyong lahat.